Walang magiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kung hindi siya pumapasok. Walang ganun eh. Tuloy-tuloy yung function kahit wala yung senador, SP. Oo. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati at di nyo ini-question. Nako, yare! Nako. Paminsan-minsan pa lang itong si Tuta Soto tumatama din. Yan dapat! Overdose na lang ang pag-asa. Kung naniniwala ho kayo dyan sa banat na yan, itong si Atty. Rowena Gonzon, i-share nyo ho itong video na to. Kasi ngayong mga panahon na to, sa kapal na mukha ng presidente, kahit ho anong mga skandalong maikabit sa kanyang pangalan, talaga hong hindi na aalis sa pwesto yan. Yan ho ang sakit ng mga Marcos. Pagka nakakapit na sa pwesto, kahit na anong mangyari, hindi ho nila bibitawan yan. Kasi alam ho nila mga kababayan, kahit na anong mangyari sa 2028, kahit na anong maging senaryo pa, mananalo at mananalo itong si VP Sara. Ang gagawin na lang ho itong si Marcos Jr. sa mga susunod na 3 taon, lilinisin na lang ho ang kalat na ginawa nila sa nakalipas na 3 taon. At dito rin ho sa video na to, alamin ho natin kung anong pinag-usapan nitong si Pinky at nitong si Senator Bato de la Rosa. Ito naman kasi si Senator Bato ang dami mong pwedeng tawagan. Tatawagan ho pa talaga, yan chismosa na yan. Kung bago lang ko kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, rumekta na ho tayo dito kay Atty. Rowena Gonzon. Ito nga ho kasi mga kababayan, hindi natitinag si BBBM. Sa panawagang magbitiw. Sa kapal ng mukha niya, anak ng toka. Ang tanong dito, yung pinapasa oling lupain sa kanila dyan sa Paway, Ilocos Norte, sinuoli na ba nila? Yun ang tanong. Sa kapal ng mukha ng mga Marcos na yan, anak ng tokwa, kung yung Marcos resign lang na panawagan, hindi ho nila ikakahiya yan. Anak ng tokwa, naging diktador nga aman yan eh. Nagnakaw nga sila ng bilyon-bilyon sa Pilipino nung panahon ng tatay niya di ba? Patakin mo, dalawa lang paa mo, sandamukal yung pares mo ng sapatos. Ano yun? Diba? Ganyan ho yung mga Marcos niyan mga kababayan. Ito, rekta ho tayo kay Atty. Rowena Gonzon. Overdose na lang ang pag-asa. Ayan, naniniwala ho kayo na overdose na lang ang pag-asa. Hindi ho tayo nananalangin na ma-overdose ang kung sino pa man. Pero kung talagang adik yung mga yan, base dito kay Senator Amy Marcos, nag-aalmusal siya ng Mary Jane, at nag-mimerienda siya ng Coca-Cola, hindi ho malabong mangyari yan. At kung dumating man yung punto na yon, wala tayong magagawa. Ika nga, sundin natin yung succession. Kung sino susunod sa kanya, dapat doon mapunta ang pwesto, hindi sa mga komunista. Eto, rekta ho tayo kay Pinky. Pinky, ano balita? Well, it was in jest, because doon sa... Game. Well, it was in jest, because doon sa chat group namin, meron kami lahat ng all senators. So, I found time na kumustahin lang siya. Sabi ko, kumusta ka na? Mag-ingat ka lang, gano'n. So, ang biro niya lang sa akin, sir, i-break ko yung record mo sa pagtatago. Tapos may haha. So when was the class, sir? During our budget deliberation, mga interpretation. Senator Bato, hindi mo pagkakatiwalaan itong si Pinky. Anak ng toko, yayariin ka nito. Ilalaglag ka nitong mama na to. Ang dami mong pwedeng pagsabihan. Mantakin nyo, yung pinag-usapan nila rin Senator Bato de la Rosa, wala akong kaabog-abog, ilinabas ho niya sa publiko. Di ba? Hindi kasi pagka nagpakita talaga si Senator Bato de la Rosa, pag nagpunta siya sa Senado, sa napakatindi ho ng saltik sa utak ng administrasyon na to, hindi na ho siya palalabasin dyan. Gagawin ho nila yung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama yan, Senator Bato. Magtagulang ho kayo. Last week, sir? Nung hindi siya pumapasok na. Hindi naman sa Kinumusta ko last lang week siya. lang. Hindi naman last week lang, sir? Hindi naman, mga 2 weeks ago. Okay, sir. So, gano'n lang, sir, tapos wala tayong binigay na advice sa kanya? Sabi ko, magtago ka mabuti. Sir, hindi niyo i-advise na lumutang na. Biro lang yun. Biro lang yun. Dapat in-advisean mo siya kung ano yung ginawa mong pagtatago nung ikaw nagtago. Diba? Advisean mo siya. Seryoso. Sir, hindi niyo ba siya advise Wala pa na lumutang na? wala pa na official warrant eh. Kaya nga, sir. Pero ayun, sir, sa issue ng mga absences, hindi ba dapat issue yun na nag-absent siya? Well, mamamarkahan siyang absent. So, meron kami sa rules na pagka 30 days, meron yan na merong certain number of days na continuous absence sa session.
para may sanction. I'm not sure. I have to Ano parusa, sir? Ano pong parusa? Hindi ko sigurado. I think nasa ethics yan or nasa rules namin na yung 30 absences. So ibig sabihin... I'm not sure. Kailan review. Okay, sige. Hindi niya ba tandaan kung automatic na ano o kailangan Well, na ako, ang advice ko sa kanya, kung wala siyang intention na mag-surrender, magtago siya mabuti. Ang advice ko sa law enforcement, hanapin niyo siya mabuti. Trabaho nila yan maghanap Ito talaga si Pinky, pagka dumali, falsifikado. O sa law enforcement, hanapin nyo daw siya mabuti para kay Senator Bato de la Rosa, magtago ka ng maigi. Diba? Kaya mga tauhan ni Marcos Jr., palakpakan natin. Dito tayo kay Tuta Soto, ano naman hong masasabi niya diyan sa paghahanap nila na yan kay Senator Bato de la Rosa. Game! Ni Senator Bato. Sabi mo, Senrin, dapat daw i-revisit yung rules para, kasi no work, no pay dapat pag empleyado. Kayo ba, sir, no work, no pay pag absent kayo? Hindi. Walang ganong rules sa mga legislators Opo. in any of our rules or even in the Constitution. Siguro kung mayroong mga kababayan tayo na gustong tanungin itong ganyan, at saka let's say gustong panagutin ng isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ito na magandang remedyo. Does that Para matalakay natin yun. It doesn't necessarily help for us to come out and amend our rules and say something like that. I doubt if we can pass a rule like that even in the House sa ating Senate. Kasi it's never been that way. Even in the other congresses, ganun talaga. So, pinakamaganda mag-file na sila ng complaint. SP, does that mean kahit 2 to 3 weeks ng absence si Sen Bato, sumisweldo po siya? Sa Congress ka, mayroong isang buong taon hindi mapasok Oh, anak ng toka, grabe naman pala dyan. Isang buong taon di pumapasok pero meron sweldo. Ano ho talaga, iba yung tinitignan sa tinititigan. Itong mga itong mga reporter na to, anak ng toka, ba't nyo pinagdidiskitan itong si Senator Bato? Sa Congress pala, merong isang taon di pumapasok pero sumusweldo. Ito talagang mga na to, mga... Wala naman silang ginagawa, laging umaangal Diba? O ito, 2 to 3 weeks pa lang. Pero may sweldo yan, SP. Sir Siyempre. Diretso. Siyempre. Okay. May sweldo yan. Ano pakialam nyo? Bago nyo pakialaman yan, yung mga taon-taon nang hindi pumapasok dyan sa House of Representative, yun yung pupurahin nyo. Mga pambira talaga itong mga reporter na to. May lang may ma-headline lang no? Ngayon, ino-operate si Senator Bato dyan sa mainstream media. Kasi Bato, absent pero masweldo. Pero yung mga congressman, isang taon di pumapasok, may sweldo. Walang umiiyak. Allotted na yun Allotted na yun. Hayaan nyo na yung kay Senator Bato de la Rosa. Kayo talaga, masyado kayong mga malisyoso. Pero SP, yung opisina niya nagpa-function naman. Oo, nagpa-function naman mga empleyado niya lahat. Nag-aaral din ng mga bills and all that. Walang magiging bawas sa pondo ng opisina niya, SP, kung hindi siya pumapasok. Walang ganun Tuloy-tuloy ang function kahit wala yung senador, SP. Oo. Napakaraming congressman na ginagawa yan dati, ba't di nyo question? Nako, yare! Nako. Minsan pa lang ito si Tuta Soto tumatama din. Yan dapat. Diyan dapat. Yung mga kasamahan mo, sila yung ika nga kahit pa paano i-guard mo. Diba? Kahit pa paano. Yan, tama yan. Palakpakan natin si Tuta. Diba? Napakarami si congressman na gumagawa niyan. Bakit hindi nyo sila sitahin? Itong si Bato de la Rosa, ilang linggo pa lang wala. Ang liliwanag na ng mga mata. Yung mga siraulo ba kayo? Ako, dinig ko yung boss ng mga taga News 5. Hoy, taga News 5. Tangya ka ha. Sir, wala pong Bakit ngayon ang senator na papag-inita sa 2-3 linggo hindi pumasok? Ganun talaga kahit si Senator De Lima at saka si Senator Trillanes nakakulong. Talagang ituloy pa rin yung function ng opisina nila Pero hindi nila napapansin yon. Sa mga mainstream media na to, okay lang yon. Pero dahil ito, Bato de la Rosa, dapat tanggalan ng sweldo. 2 linggo pa lang di pumapasok. Antakin nyo mga kababayan. Si De Lima, napakalaki yung sinweldo niyan habang nasa loob siya ng kulungan. Sir, walang personal correspondence si Sen Bato sa inyo? Wala. Kahit text message? Wala. Sir, mag-file na lang sila ng complaint sa ethics para sa malaki. po ba kayo na walang reenacted ba? Sir, kasi masigit yung Nakaka-addict ho yan mga kababayan, yung hinahabol-habol na media na ganyan. Nakaka-addict yan. Yung iba mga naging politiko, yan lang yung hinahabol nila sa totoo lang. Pero lang si Lito Lapid Si Lito Lapid, ano lang talaga yan.
Yan, basta may kabayo yan, binigyan niya ng kabayo tapos nausapan ni Kang. Wala akong marami sinasabi yan. Iyang mga ganyang galawan, nakaka-addict ko yan. Yung limelight, nakaka-addict yan. Tingnan nyo yung mga ibang atleta. Hindi sila makapag-retire kasi inahanap-hanap ho nila yung hiyaw ng mga fans. Ito naman, mga politiko, inahanap-hanap nila yung atensyon ng publiko, media, ganyan ho. Kaya yung iba, di ba, kala mo magpapahinga na, retirado na, maya-maya papasok ulit sa politika. Yan ang hinahanap-hanap nila, yung pinahabol-habol ng mga media, mga ganyan eh. Mga ano yan, mga hayok sa publisidad. Correct? Ito naman yun, mga kababayan, no? Ano lang, we're just stating the facts, ika. Dito tayo, yung si Boy overdose. Overstress, so yan. Dito tayo kay overdose sa pulburon. Ano ba? Nakaka-overdose yung pag na-overdose ka doon, alam mangyayari sa inyo? Yung blood sugar nyo, to the moon yan sigurado. Dito tayo kay Prof. Ana Malindog. Uy, palakpakan. Game. Ito po yung mga issues involved sa ating government ngayon, no? Issue ng korupsyon. Ang nabubuksan pa nga lang is itong sa flood control projects. Mayroon pang mga nababanggit na doon sa mga iba pang mga projects under ng DPWH. Meron pang doon sa farm to market road. Farm to market. Pati hindi talaga itong si Boss Edman. Magaling. Pala, meron pang issue dito sa presidente po natin, no, as per atin ng Pangulo. Meron na po ba kayong mga naririnig or lalo na doon sa mga investors po natin sa side po ng pagpapabuti ng ating ekonomiya po na nade-discourage na talaga, or meron pa ba silang sinasabing pwedeng maging remedyo para mahikayat pa rin sila kahit papano po na maglagak ng kanilang puhunan, or nandun na tayo sa point of no return na ba, or mga kakarampot na lang yung ating makukuha? Meron pa bang mga dapat pagbabago sa ating pulisiya po, Prof? Okay, kung pagbabago lang ang pag-uusapan natin, isa lang ang kailangan mangyari sa Pilipinas at this time. To be very, 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 very frank and honest, we need a change of leadership. That's really imminent and that's really imperative at the moment. I'm not kidding. That's the only way for the Philippines to be safe. Short term and long term. Kasi wala na tayong credibility sa buong mundo. Lagi tayong nasa headline. Kanina, nabasa ko, nag-check ako ng international news, headline na naman tayo regarding Russia. Yung sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. And then, headline tayo about massive corruption in government. Headline tayo na sinasabi ni Senator Amy na drug addict ang kanyang kapatid. Headline din yon. Hindi lang isang media entity yon, maraming media entity, kasi I'm always trying to kumbaga nire-review ko lagi at sine-check ko, minomonitor ko ang international news kasi I have to be kumbaga updated sa mga nangyayari sa mundo. That's part of my area of expertise, kumbaga. So yan. So do you really think ang mga seryosong investor ipapasok sa Pilipinas para mag-invest kung ganito ang image natin? Pangalawa, may report na, 'di ba? 40% ang bumabagsak ang ating foreign direct investment. So ibig sabihin, may problema ka. Ayaw mag-invest ng mga mga foreign investors dito sa Pilipinas precisely because unang-unang ayaw nila is massive corruption in government. At sino nga naman mag-i-invest sa Pilipinas kung ang presidente mo ay allegedly drug addict din? So, alam mo yun, totoo naman yun eh. May mga business men tayo sa Pilipinas na mga prominente, nagsasabi din sila na parang nahihirapan. Sila mismo nahihirapan sa kanilang industriya, sa mga business nila, at nakikita nila na parang hirap at ayaw pumasok ng mga investors sa Pilipinas precisely because of the domestic situation or domestic problem. Hindi lang naman kasi massive corruption in government ang issue sa Pilipinas at the moment. Because of this, mayroon kang clamor for accountability. To a certain extent, you have what you call political instability. So wala, dalawa yan lagi. Maraming kinoconsider ang mga foreign investors. Pero dalawa sa pinaka-importante is political stability and
corruption. Now, in the Philippines, you have political instability to some extent, to a greater extent. Then you have massive corruption. So, dalawa pa lang na criteria, walay na tayo. So, totoo yun. Pangalawa, pagdating sa issue, nasa issue na ba tayo ng a point of no return, malapit na tayo doon. Malapit na tayo sa doomsday scenario. Kaya lang, ang sinasabi nga natin, huwag na nating paabutin doon. Kaya nga, ang panawagan ng mga taong bayan, karamihan ng mga Pilipino sinasabi, graceful exit ni BBM and let the country breathe, let the country have a space to breathe and then peaceful transition to the next in line. Ano ba? Kasi kung talagang gusto mo makabawi ang Pilipinas, may hirapan tayong bumawi. Imagine mo, we're only what? Mayroon pang, ang administrasyon ni BBM, mayroon pang at least more than 2 years and a half. And do you really think ang kanyang political capital, trust rating, what do you call that, political legitimacy, mababa? Nako, meron ho tayong promo video dito galing sa ating idolo na na Banateros, itong si Jay Guevara. Malupit ho yan. Meron ho siyang napansin sa mga posting ng News 5 eh. Tayo naman ho, hindi na ho tayo nagtataka dyan. Ano kanto ko, may ari dyan eh, aso ni Marcos Jr. eh. O aso niya si Marcos Jr. Dalawang bagay lang naman yan. Yang may ari dyan sa News 5 eh, aso siya ni Marcos Jr. o aso siya ni Marcos Jr. Kasi bilyonaryo yan eh. Alam nyo naman ho yung mga, mga bangag. Di ba? Ano ho yan, talagang linalapitan ho yan yung mga mapipera para marami ho silang panggamit ng pulburon. Mamaya ho, abangan nyo ho ito. Malupit itong kay, kay Jay Guevara. Subscribe ho kayo, isa sa mga Banateros. Maprinsipyo ho yan. Hindi ho yan na pala pabalabalentong. Ano lang ho yan, focus lang yan sa tama. Pagkatama, alam nyo naman ho ang motto ng mga Banateros, di na ho natin kailangan sabihin niya, di ba? Correct. In a matter of 2 years? Of course not. Why? Kasi tingnan mo, may nakulong na ba? Ang passport nga ni Saldico hindi pa cancel. Nauna pa nilang ipa-cancel yung kay Harry Roque na passport at saka yung ibang nakalista doon sa kaso na affiliated si Harry. Nauna pa kaysa kay Saldico. Nasamantalang si Saldico, ngayon, sinasabi nila may kaso na, andyan na, hindi nga nila mapakancel yung passport eh. Diba? So, how would you really account for all of these things? So, mabiblame mo ba ang mga foreign investor kung ayaw nilang pumasok sa Pilipinas? And one thing more, look, kaaway mo, ang BBM government is antagonistic sa China. So, China will not invest seriously in the country at the moment. I'm not kidding. On the other hand, kandyan ang Russia. Medyo binabangga-bangga mo rin, allegedly dahil dun sa report. And then, do you really think the allies of this country who are members of BRICS, the strongest economy in the global south at the moment, will be interested in investing the country with all of this, plus the geopolitics na nangyayari? Oh my God, ang United States, are they investing in the Philippines really? Seriously speaking, or they're just focused on defense and military, using the country for their own purposes? You see, this is the reality of the country. So, sorry, kung wala tayong, yun na nga sinasabi ko, hindi natin kailangan patagalin ang sitwasyon na dumating tayo sa point of no return. There's always a way. Pero ang problema, ang sabi nga ni BBM kahapon, according to the PC, yung press statement nila, hindi siya bababa at tatapusin niya ang kanyang termino. Sabi ko, good luck to the Philippines if that's the case. So, ibig niya sabihin, gagalitin niya talaga ang Pilipino. My God, sabi ko, hindi dapat tayo umabot sa ganun punto eh. Pero, well, as you can see, sabi nga ni BP, sabi ni VP Sara, nasa DNA. Well, Opo. Yeah. Prof, bago lang si partner MJ, ang aside po ng ating defense sector, kilala na po nila sino po yung mga makakaliwang grupo na konektado sa CPP, NPA, NDF, no? Lalo na nung panahon ng Duterte administration na unmask talaga, no? Alam ng AFP. Yun ho talaga napuruhan eh. Sila ho talaga yung napuruhan, yung mga makakaliwa. Kaya yung galit ho nila kahit na nakakulong na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi na ho pang makatao eh. Kinagalitan lang naman ng Duterte administration itong mga itong mga salot na komunista na to dahil
dahil doon sa kanilang kanilang pinaglalaban na wala ng ideolohiya. Ang kanila, ang ginagawa na lang ho nila manakot, mangikil, yun na lang ho kasi ginagawa. Ayaw ni Tatay Digong yun. Ba't ayaw niya yun? Dahil pagka ganon ang kalakaran sa isang komunidad, hindi ho yan uunlad. Walang papasok ng mga mamumuhunan dyan. Anak ng tokwa, di ka pa nag-uumpisa, kinikikilan ka na. Hinihingan ka na ng kung ano-ano. Pagka hindi mo na pagbigyan, nandyan na yung mga equipment mo. Bukas ang umaga, tostado lahat yan sigurado. Di ba? Yun ang ayaw ni Tatay Digong. Siyempre, itong mga to, money is life sa kanila eh. Yung mga makakaliwa, naku, money is life yan. Yung nangyaring rally na yon, alam niyo ho ba ilan dapat ang darating doon? Siguro yung expected nung nagbigay sa kanila ng pera, mga nasa 12,000 yan. Gaano karaming dumating? Nasa 6,000 lang. Bakit? Kinurakot na yung pambayad doon sa 6,000 mga relista siguro. Kung sino man yung mga organizer dyan. Di ba? Wala tayong papangalanan kasi pinondohan ng pamahalaan yan. Yung mga rally-rally na yan. Yung patayo-tayo nito si John Bikram Julia na yun. Di ba? Scripted lahat yun. FP2, alam ng militar, alam ng ang tawag nito ng Department of National Defense. Vocal sila ito during past administration. Pero ngayon, nagkaroon nga ng rally, kamakailan. Wala tayong narinig sa kanila. Di ko alam kung meron bang sinabi, pero hindi ganun ka-hype unlike sa nakalipas na mga administration patungkol dito sa mga konektado sa CPP, NPA, NDF. Pero maalala natin noong November, kalagitnaan ng November na magkaroon po ng anti-corruption rally din, yung iba't ibang religious group, yung INC, tapos iba pang organization led by General Pokis. Na brought up agad yung issue po doon sa involvement ng China, foreign funded daw. Itong daw lang kasi hindi pa nila ma-confirm kasi nakita nila na marami daw mga pagkain, kumbaga parang maayos daw yung naging rally, protesta, hindi po ba kayo parang naiiba na po yung sa side po ng ating military ngayon pagdating po dito, pag-deal po dito sa tunay talaga? Para bang natatabunan na, meron na bang mga nag-compromise dito sa mga legit na issue na pag-uusapan po, Prof? Yun na nga ang kinalulungkot ko sa ating mga kapatid dyan sa Armed Forces of the Philippines. Alam ko naman na karamihan dyan matino Pero sa isang organisasyon, laging may naiiba, kumbaga. Pero sa akin kasi, yun na nga ang pinagtataka ko sa kanila. Bakit nakakalimutan nila na ang CPP-NPA, first and foremost, ito ay kinategorize before na kahit na nga ng United States and even other countries in Europe as a terrorist group. On the other hand, alam naman nila kung ano talaga ang gusto ng grupong ito, and ang pinaka-ultimate nila is to overthrow the government, the legitimate government. On the other hand, ilang sundalo ba ang namatay sa pakikipaglaban nila sa CPP-NPA, sa insurgent group? At hindi nila makita, at bakit ngayon, parang ano ba ang tingin nila, kaibigan na nila ito? Kasi, I understand that in politics, there's such a thing as unholy alliance between the left and even ngayon, yung dalawang factions ng left, the rejectionists and the reaffirmists, and the current administration, kasi nangyari yan sa House Kung makikita mo sa House, nung panahon ni Martin Romualdez, makikita mo mayroon sila, hindi man nila, ay Diyos ko, sa mga tulad ko, hindi nila, maluloko ako sa mga ganitong usapin, na tipong, kunyari, may criticism itong left, pero at the end of the day, pinagtatanggol din naman nilang si Martin Romualdez, or Martin Romualdez will be giving them more funding through, obviously, nangyayari yan sa House So, makikita mo may unholy alliance sa mga ito. Pero ang tanong, why is it that the AFP is not reacting to it? Why is it that they are trying to swallow all of these things? When in fact, alam nila na hindi dapat. Kasi alam nila kung ano ang tunay at purpose na objective kung bakit nag-i-exist ang mga yan. Lahat yan. Hindi yan tago. Nakalantad yan. Maraming may alam dyan. Lalo na sila kasi sila nasa
AFP sila, lumalaban sila sa mga ito kapag may mga encounter sa mga bayan-bayan outside of Metro Manila. O bakit ganun ngayon? Tapos ngayon, itong retired officers mo na retired generals, retired officers na they know what's going on in the country. They want to they want to express their sentiment na yung bansa mo nalulugmok na, kailangan isalba. Sasabihan nila na foreign funded daw. Sus Mariosep, at ang ina-accuse na naman nila is ang China. Wala na, yun nga sinasabi ko, ang problema ng gobyerno na to, even ng ilang official dyan sa AFP, wala na, or even PNP, wala na silang ibang makita na sisisihin nila kundi ang China. When in fact, wala naman silang ebidensya na China is funding. Kasi in the very first place, do you really think China is stupid to even fund? Wala naman silang makukuha dyan kasi domestically wala naman silang pakialam eh. Why would they do that in the very first place? They're not stupid people. You know, kaya hindi ko maintindihan, why do you accuse UPI and even General Pukis saying na kaya nila nagagawa ang rally dahil funded? Diyos ko Lord, lahat ng tumutulong dyan sa UPI ay volunteers. Pera nila, sa bulsa nila ang ginagamit. Yan. Yun. Hindi dahil sa funded sila. Lahat ng nagbibigay dyan ay puro donation. In kind and hindi, not even in cash. Nakita mo yung hitsura nila? Wala kang, Diyos ko, eksakto lang ang makakain. Hindi nga makakain yung mga ibang nag-rally doon dahil hindi enough yung mga food ng mga donations dahil sa dumadami ang mga tao nung rally ng November 16 ba yun? 16, 17, dapat hanggang 18. Kasi nga, wala namang yan it's a movement. So it's voluntary. Lahat nandun para tumulong pero walang perang involved dyan. Yun yung alam ko dyan. So, Yung United People's Initiative UPI Rally. AFP checks foreign funding in UPI Rally. Spoke sites China. Naku, yariho yung na yan. Hindi ho, sa tingin natin hindi makikialam ang diyan, yung China sasaw-saw sa rally na to. Hindi ho nila eh. Nandun lang lahat ng alam nyo lahat ng bansa ngayong mga panahon na to. Kung meron mang nakikialam, at meron talagang interest dito sa bansa na to, Amerika. Sila ho yun. Pero, halimbawa, mga karatig bansa natin, Singapore, Malaysia, China, lang ho yan, nasa sideline lang. Inaabangan lang nila kung anong mangyayari susunod na kaganapan. Kasi, sa totoo lang nag-i-exist ang Pilipinas, hindi nag-i-exist ang Pilipinas. Wala naman ho tayong wala naman tayong tagus sa mga yan, wala naman tayong kargada sa mga bansa na yan. Alam nyo kung sino lang talaga nag-i-interest sa atin, naghihintay kung ano talaga, kung sino yung mga nakikialam dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Amerika. Sila lang ho. Sino bang meron bang EDCA site dito yung China? Wala ho sila. Wala ho silang EDCA site. Hindi ko pinagtatanggol ang China. Hindi, pro-Philippines tayo dito. Kung tayo tatanungin, independent. Kagaya nung panahon nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may papakinabangan tayo sa Amerika, kunin natin. Kung may papakinabangan tayo sa China, kunin natin. Kaibiganan natin lahat. Wala tayong kaaway. Di ba? Hindi kagaya dito sa administrasyon na to, puro Amerika, gera. Ganun lang yung mga mindset nila. Ngayon, kung meron mang isang bansa na merong nag-i-interest kung patalsikin o mananatili si Marcos Jr., ang nagdidikta ho niyan sa maniwala ko kayo sa hindi, Amerika. Kung bakit hindi matatanggal si Marcos Jr.? Dahil sa Amerika. Alam niyo ho ba mga kababayan kung itong si Marcos Jr. hindi ho siya hawak ng Amerika at hindi ho siya makontrol ng Amerika? Doon pa lang sa pinakaunang rallying ginawa nitong mga nakalipas na buwan, matagal na hong nasibak yan. Pero dahil nga ayaw siyang tanggalin nitong Amerika dahil siguro sabi ng Amerika, bigyan nyo lang ng 3 paketing pulburo niya, solve na yan. Ang lahat ng gusto natin na mangyari, bagong EDCA site. Diba? Walang problema dyan sa mama na yan. Kaya kahit na nandiyan si Marcos Jr., kahit na wala silang pakialam sa ekonomiya natin. Wala silang pakialam. Lahat ng pinapasok na bansa ng Amerika, tingnan nyo sa kasaysayan, lahat ng pinapasok ng bansa ng Amerika talagang lalo na pagka yung mga bansa nasa third world, lalong lumulubog. Ganun ho yun.
Tsaka hindi naman ho kaibigan ng turing sa atin ng mga walang yang Amerikano na yun. Nakita niyo ho ba sila noong nagkaroon tayo ng napakalakas na bagyo, napakalakas na lindol? Yung mga pinagmamalaki nilang EDCA site, nagamit ba noong mga panahon na talagang kailangan natin sila? Hindi. Noong oras na talagang ginigipit tayo ng mga Chino dyan sa West Philippine Sea, nagkakaroon ng napakatinding komusyon. Kung talagang kaibigan natin sila, nasan sila? Ang gusto lang ho kasi nilang mangyari, kung sakaling magkaproblema sila ng Amerika at China, doon gagana yung, ma-activate lang yung Mutual Defense Treaty pagka nag-away ang China at Amerika. Pero pagka nag-away ang Pilipinas at China, walang Mutual Defense Treaty. Kayong bahala sa sarili nyo. Ganun ho yung mga kababayan. Ang mangyayari noon, baka sabihin ng Amerika, manawagan kayo sa international community. Baka magpadala sila ng tulong sa inyo. Pero ma-activate lang yun pagka sila nakipag-away. Pero pagka tayo ang inaway o tayo ang may kaaway, hindi ganun gumagana yung Mutual Defense Treaty. Wala tayo respeto dyan sa mga Amerikano na yan. Hindi ko tayo galit sa mga Amerikano doon sa the way na pamahalaan nila yung bansa nila, the way na makitungo sila doon sa mga third world country kagaya ng Pilipinas. Yung tipong lahat ng gusto nilang mangyari, ibinibigay natin. Pero pagka tayo nang nangailangan sa kanila, anak ng tokwa, nagkakandama tayo ng mga Pilipino, wala pa akong tulong na ibinibigay ang mga walang yung kanuna yan. Tuloy. Kasi ako, tumutulong din ako pagdating sa mga, like for example, kasi minsan pinapadala sa akin halimbawa yung statement, o sige, ipopost ko sa social media ko. Oh, bakit? Nagpapabayad ba ako doon sa mga ganyan? Of course not, because that is my voluntary service. Dahil alam ko at naniniwala ako sa paninindigan ng UPI na binubuo ng retired generals and officers of the AFP and even... At saka, isa tingin nyo ba yung mga retired na yan tatanggap ng pera sa Amerika? Mga kababayan, tayo, mas naniniwala pa tayo, tinangka silang bayaran ng pamahalaan para manahimik dito sa mga kabalbalan na nangyayari sa ating bansa. Buti pa yung senaryo na yun, papaniwalaan ko. Pero yung tatanggap sila ng pera sa China para lamang mag-rally dyan sa kalsada, malabong mangyari yun. Malabong mangyari yun. Yan mga ano lang ho nila yan, imagination. Bakit hindi natin tanongin yung mga nag-rally dyan sa Luneta nung isang araw? Yung mga makakaliwa, Talyanista, Ensaymada, Pinklawan, Dilawan. Bakit hindi natin sila tanongin kung saan ang galing yung funding nila? Bakit hindi nila mabanatan si Martin Romualdez at saka si Marcos Junto? Galing ba sa kanila yung pondong ginamit nila? Nobody knows. Rekta ho tayo dito kay Jay. Ay, shout out to kay Jay Guevara. Ano yan. Meron siya napansin Nakita ko tong meron napansin si Jay. Anak ng toko. Ito na, ano lang naman to, kumbaga, bonus round na lang natin. Pero kung tayo lang rin naman ho mga kababayan, alam naman ho natin kung gaano kawalang kwenta yung News 5 na yan. Yung pangbabalahura kay Bibi Sara. Actually, ano lang to, bonus video, di ba? Tingnan nyo mga kababayan. Pagka sinabi ni Bibi, gusto niya maganda siya sa picture niya, gawin nyo siyang maganda. Kung kailangan yung AI yan, i-AI nyo yan. Mabuisit kayo. Pagka si Auntie Claire, nuknukan ng kapangitan, talagang pinapaganda nyo. Si Bibi Sara, nuknukan ng kagandahan, pinapapangit nyo. Ito, Jay, banatan mo ba? Tingnan nyo yung tingnan nyo yung ginagawa ng ibang mainstream media sa mukha ni Bibi Sara. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ito ay, Kundo ng laptop ni Jay, talaga ng palakpakan natin. Sana all, Jay. Ganda ng laptop mo. News 5. Yan hindi fake news yan. Kaso hindi ko tayo nagmamaki. Mako kasi siya. Pero maganda yung laptop mo yan. 4.9 million subscriber. 131k videos. So ibaba natin. Baba natin Ayan, baba natin. Ano yan, Jay? May napapan. Tignan nyo mga kababayan kung paano, ano lang naman yan kasama yan sa politika, yung pang-aasar ginagawa rin, tayo nga itong di ba, ginagawa natin, pinapaiyak natin. Pero ngayon hindi na natin pinapaiyak yun kasi lahat na lang nagpapaiyak. Lahat na lang naninigaw na picture, di ba? Ini-AI na lahat kaya medyo tinigil na natin. Nung last year, ganun yung natin. Pero ngayon, okay na tayo dito sa natural, nga walang halong chemical. Pagka pangit talaga. Pagka maganda. Papansin kayo? Yan. May napapansin kayo, guys. Ayan hindi ko makita. Ay, grabe naman. Ba't parang nagdudumilat ang mata? Tingnan nyo, ganyan kagago yung mga yan, Grabe naman yun. Tingnan nyo. Yung... Sabi na nga ni BP, pagandahin nyo siya.
Ang dami niyang magagandang picture. Bakit pangit pa linalagay nyo? Mga siraulo ba kayo, ha? Mukha ni BP Sara dito sa thumbnail nila. Talagang nakasimangot. O, ganun din dito. O, di ba? Talagang parang nangyari, asaran na lang eh. Inaasar nila si BP Sara, wala naman pakialam si BP Sara. Eh ang problema, siyempre binilin na ni meron palang pakialam si BP. Anak ng toko, nagalit na nga pala siya. Oy, kayo dyan sa News 5, nagalit na si BP eh. Sinabi niya, sanda mo ka lang mga picture niya magaganda. Bakit niyo pinagpipilitan ng pangit yan? Yan si Coca, kaya si Araneta Marcos, si Auntie Claire. Diba? Ang papangit nila, pero pagka ginamit niyo yung mga larawan nila, ini-AI niyo pa, pinapakinis niyo pa mukha. Etong mga mainstream media na to, hindi to hindi to pwedeng Anyway, Tol J, alam mo, bawian ko yung mga yan. Bawian natin yung mga yan. Gagamitin ko yung pinaka-pangit na picture ni Lisa Araneta Marcos at nitong si Auntie Claire. Mga walang ay, subscribe mo kayo kay Jiggy Barra, ha? Isa sa mga baneteros yan. Isa sa mga pinapanood natin yan. Kasi bakit? Kasi napaka-genuine ng reaction niya. Yung walang halong kaplastikan, ramdam mo talaga na yung what you see is what you get ba? Diyan sa mama na yan. Parang siya yung News That Matter na channel. What you see is what you get. Napakaro ng reaction. Diba? Yung pagkagalit, galit talaga siya. Pagka masaya, masaya talaga siya. Wala yung tipong, masisensyo na maunuhin mga kababayan. Anyway, subscribe ho kayo dyan kay Jiggy Barra. Malupit po yan. As always, maraming salamat doon sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Lahat ng Pilipinas.